Yo! What's up guys? Magandang hapon sa inyo lahat. Kahapon po, asama ng pakiramdam ko. Tinamaan tayo ng trangkaso. Ngayon po, medyo umokay-okay lang pero may sakit pa rin tayo. Magkokomento lang po ako dito sa pag-aresto kay President Maduro at pag-aresto din kay dating General Romeo Pocis. Okay, unahin natin si President Maduro. Ito palang pag-aresto kay President Maduro at inamin na po ito ni Donald Trump, ni President Trump, na nagsagawa sila ng military operation dyan sa Venezuela. Ang una nilang ginawa ay pinaralyze nila yung forces ng Venezuela, binomba nila yung mga armas hanggang sa arestuhin nila si Maduro. Ito pa lang si Maduro at si Donald Trump, dati na po itong nagbabangayan, nagsasagutan. Siguro mga 10 years ago pa. So, ang dahilan ni Donald Trump ay si Maduro ay sangkot sa drug cartel. Nag-export, nag-import. So, yan yung tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya ay narco-terrorism. Ang tindi ng bansag. Dito sa atin, narco-politics lang eh. Yung bansag kay Maduro, narco-terrorism eh. So, hinahayaan lang daw ito ni Maduro na mangyari na yung droga sa Venezuela ipinapasok sa Amerika. So, kaya galit na galit si Donald Trump. At parang meron pang manufacturing sa Amerika ng mga droga at ini-import naman ng Venezuela. Siyempre, kapag direkta ka sa manufacturing, mura. Mura mong nakukuha yung droga. At pag binenta mo naman kung saang bansa, at pag nagpasok ka ng droga sa Amerika, mahal mo na ipinapasa. So, yan ay ginagawang parang negosyo o negosyo na nga talaga. At ang hinala ni Donald Trump, si Maduro ang dito, parang mastermind. Isa pa, grabe ang korupsyon sa Venezuela, parang Pilipinas din. Or mas grabe ang Pilipinas. Dahil world record itong nakawan korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos eh. So yan yung unang dahilan, yung pagiging drug cartel ni Maduro, kaya siya inaresto ni Trump. Pero yung ibang mga political analyst, merong isang version or another side of story. Ang langis, ang crude oil ng Venezuela. So nililito lang daw tayo ni Donald Trump ng US na yung drug cartel ang dahilan kaya inaresto si Maduro. Pero hindi daw yun ang totoo. Ang intention daw ng Amerika, ng US, ni Donald Trump ay ang langis ng Venezuela. Alam nyo ba, ang Venezuela ay siyang may pinakamaraming oil reserve sa buong mundo. Yan po ang balita. Sa buong mundo, sila yung may pinakamaraming oil reserve. At pagdating sa crude oil, may mga classification pala yan. May mga types of crude oil. Karaniwan, light. Kung sa weight titignan, no, merong light, merong medium, merong heavy. Okay? Karaniwan, yan, tatlo na yan ang types of crude oil. Pero may mga extra heavy pa. Extra heavy, pero bihira na yan. Merong ding very light. So, pero bihira na rin yan. Yan yung karaniwan, no? Light, medium, and heavy. Ang classification ng crude oil sa Venezuela ay heavy. Ito po yung parang makunat na crude oil. Tama nyo ako kung mali ako. Pero yan yung
mga nabasa ko eh. So, kumbaga sa langis ng Venezuela, parang ginto ito. Mamahalin yung klase ng langis nila. At karaniwan sa mga diskarte ng Amerika, kagaya nung sa Iraq, ginera nila yung Iraq dahil daw si Hussein ay gumagawa ng mga nuclear bomb, mga nuclear warheads. Kaya ginera ni sino ba yung presidente noon? Ginera yan ng Amerika. At hanggang sa nasakop nila ang Iraq at sila nagpatakbo sa sa gobyerno ng Iraq pansamantala, ano. Pero ang ginagawa ng Amerika, ang intention daw lang nila ay yung langis. Kasi ang Amerika, sila yung may pinaka magastos sa langis. Sila yung gumagastos ng marami sa langis. Isa na lang dito sa mga aircraft nila. Ang dami nilang aircraft. Hindi naman po pwede yan na i-stock lang nila eh. Kailangan iaano nila yan eh. Meron silang tinatawag na exercise. Kailangan ini-exercise nila yan eh. Hindi nila pwedeng i-stock eh. So, dun sa mga exercise activity nila, gastos ng gastos yan sa langis. Tapos yung mga barko nila, kailangan yung tumatakbo eh. 'Di ba? May mga motor yan eh. Hindi po pwedeng i-ano mo yan eh. I-stock mo, itambay mo ng isang taon, hindi po pwede. At marami pa silang pinagagastosan ng langis. At yung kanilang parang chart, may nakita akong chart. Yung kanilang chart pataas ng ganon. Yung parami yung gastos nila sa langis. Kaya siguro naalarma na sila kasi ang Amerika nagbebenta pa rin ng langis. At the same time, marami silang gastos sa langis. Kaya yung chart nila pataas ng pataas. So, eto na siguro yung dahilan nila kaya inaresto nila si Maduro dahil sa langis. Pero ang diskarte na ginagawa ng US, hindi naman nila inaagaw yung langis. Hindi rin nila hinihingi. Ang diskarte ng US, binibili nila ito ng mura. Murang-mura. So, kung makukuha nila ito ng mura, meron na silang iimbak na mga barrels of crude oil, meron pa silang pambenta, pang negosyo. So, yung resources na langis ng Venezuela, talagang pakikinabangan yan ng US. Yun yung other side of story. Kasi ganyan na rin ginawa nila sa Iraq eh. Ganyan na rin ginawa nila sa iba. Sa Saudi, may mga US dyan, may mga, yung parang dito, EDCA. Sa Saudi, ganun din. Malaki rin yung nakukuha nilang langis dyan sa Saudi at nakukuha nila ng mura. At alam nyo, dito po sa Pilipinas, ang Pilipinas po ay nag-e-export ng asukal sa US. Alam nyo po ba yon? Pero tayo, nag-i-import po tayo ng asukal kasi kulang ang supply natin. Dahil meron po tayo, parang nakalak tayo sa kontrata ng Amerika at Pilipinas na kailangan tayong magbenta sa kanila ng asukal at mura nila yung nakukuha. Mura. So, ganyan yung mga diskarte ng Amerika. Parang nakalak na tayo dun eh. Nakaano na tayo sa kontrata nila na kailangan magbenta tayo sa kanila ng asukal sa murang halaga. Yun ang mga diskarte. Kaya yun yung nakikita ng ibang mga political analyst na kaya inaresto si Maduro dahil sa langis. Dito naman po kay Romeo Poques. Si Romeo Poques po ay retired general. Ang dahilan lang po dyan, hindi ko na inalam kung anong kaso. Kasi si Romeo Poques lumalaban po sa corruption eh. Bumabatikos sa Malacanang, sa mga congressman, bumabatikos siya sa mga corrupt na politiko.
ang inaaresto po o kinakasuhan ng gobyerno ni Marcos ay yung mga lumalaban sa korupsyon. Ha? Kaya kung sasabihin na nilalabanan niya ang korupsyon, hindi. Hindi nga nakakasuhan yung mga congressman eh. Yung mga magnanakaw na buhaya eh. Ang kinakasuhan nga yung mga nambabatikos, mga lumalaban sa korupsyon. Sila yung kinakasuhan at eto inaresto na ngayon. Kahit po anong panloloko, kahit anong pambubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa atin, hindi na po kinakagat. So yan po ang ginagawa. Si Congressman Barsaga, ano ginawa nila? Pina-ethics. Dahil masama daw yun eh. Masama yung lalabanan mo ang korupsyon. Ganyan yung mga mga magnanakaw dito sa Pilipinas eh. Si Congressman Libiste, tinakot na rin na i-undergo siya sa ethics din. Bakit? Nilalabanan yung corruption eh. Kaya ang sarap murahin ng mga politiko dito sa atin eh. Yung magnanakaw, hayop na yan, hindi sila kinakasuhan. Lalong hindi sila inaaresto, hindi sila nakukulong. Pero yung lumalaban sa korupsyon, sila yung inaaresto. Antindi, di ba? Ang galing. Ang galing. Ganyan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So, wala na po sigurong naniniwala. Kahit sabihin ko pa na huwag kayong maniwala, I'm sure wala nang naniniwala. Dahil puro panloloko lang ang ginagawa sa atin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.